bango ng mamahaling pabango ni Cassandra ay tila lason sa pangamoy ni Franco. Sa loob ng marangyang function hall ng DeSalvo stage, nakatayong dalawa sa gitna ng isang piging na hindi para sa kanila, kundi para sa ambisyon ng kanilang mga ina. "Stop looking at me like I'm a piece of meat you want to throw away, Franco." May hinang asik ni Cassandra. Ang kanyang mahabang pilik matay bahagyang kumurap, suot ang kanyang supermodel face na madalas makita sa mga billboard sa EDSA. Suot niya ang isang red blackless gown na tila humahamon sa sinumang tumingin sa kanya. "At wag mo ning isipin na gusto kitang tignan, Cassandra," sagot ni Franco sa malamig na tinig. Inayos niyang kanyang cufflinks. "If only our mothers weren't best friends, I wouldn't even breathe the same air as you." Simula pagkabatang turingan nila'y parang pusa't aso. Kung ang ibang bati naglalaro ng bahay-bahayan, sila naman ay nagpapagalingan sa panunumbat. Mortal enemies. Yan ang turingan nila simula nang itinulak ni Franco si Cassandra sa putikan noong sila'y 7 taong gulang pa lamang dahil lang sa isang pirasong krayola. Simula noon bawat pagkakataon na magkasama sila'y nagiging arena ng digmaan. Ngunit ang pinakamatinding bangungot ay nangyari noong 18 kaarawan ni Cassandra. Sa harap ng maraming tao, inanunsyo ng kanilang mga ina na si Doña Isabel at Doña Victoria na ang dalawa'y arranged to be married. Sa oras na makapagtapos sila ng pag-aaral, isang kasunduang nabuo dahil sa matagal ng pagkakaibigan ng dalawang matanda at sa pagnanais na pag-isahin ng kanilang mga korporasyon. "Hindi ko alam kung ano nakita ni Mommy sa'yo," dugtong ni Franco, habang nakatingin sa malayo kung saan abalang nagtatawanan ang kanilang mga magulang. "You're just a pretty face on a magazine cover. Empty vein." Cassandra felt a sting in her chest, but she masked it with a cynical laugh. "And you? You're just a successful businessman who thinks money can buy everything, including a wife. Well, newsflash, Franco, hindi kita kailangan." Pero sa likod ng matatalas na salitang yon, may isang lihim si Cassandra na kahit ang sarili niya ay ayaw aminin. Noong high school, sa kabila ng kanilang away, palihim niyang hinahangaan ng talino at determinasyon ni Franco nung minsan pinagtanggol siya nito sa mga bully. Bagamat sabi nito ay ayaw lang niya na may ibang umaaway sa kalaro niya, doon nagsimulang tumibok ang puso niya para sa binata. Isang lihim na pagtinging binaon niya sa ilalim ng galit. "Then, we are on the same page." Franco leaned closer, his scent of sandalwood and expensive whiskey swirling around her. "I don't want this. You don't want this. But the moment we say no, we lose our inheritance. Itatakwil tayo, Cassandra. Are you ready to lose your career? Your luxury? Because I'm not ready to lose my empire." Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng puot, tensyon at isang kislap na hindi may paliwanag na kuryente. Ang kasunduang ito hindi lamang tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa pagsuko ng kanilang kalayaan. Isang linggo matapos ang mainit na sagutan sa piging, tila naging isang kulungan ng marangyang opisina ni Doña Isabela, ang ina ni Franco. Sa kabilang panig naman sa mansyon ng mga DeSalvo, hinaharap ni Cassandra ang bagsik ng kanyang inang si Doña Victoria. Ang dalawang matanda ay hindi lamang magkaibigan, sila'y mga general na handang gawin ang lahat para sa kanilang plano. "Hindi mo ko mapipilit, Mommy," sigaw ni Cassandra sa loob ng kanyang walk-in closet. Nagkakalat ang mga designer bags sa sahig habang pilit siyang nag-iimpake. "I have a career in Paris. I have my own money. Bakit kailangan ko pakasalan ng arroganting lalaking yun?" Huminahon si Doña Victoria, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng sapiro. "Your career? Cassandra darling, sinong nag-invest sa unang agency mo? Sinong bumibili ng bawat cover na nilalabasan mo para masabing sold out ka? Isang kumpas ko lang sa mga kakilala ko sa fashion industry, maglalahong pangalan mo sa isang iglap." Napatigil si Cassandra. Ang hawak ng luggage ay bumagsak sa sahig. "You wouldn't do that to your own daughter? Try me," hamon ni Victoria. "Itatakwil kita, Cassandra. No inheritance, no connections, no name. Mabubuhay ka ba sa kalsada na suot ang huling Chanel gown mo?" Samantalang sa kabilang panig ng syudad, mas tahimik ngunit mas matindi ang tensyon sa pagitan ni Franco at ng kanyang ina. Nakaupo si Franco sa likod ng kanyang malaking lamesa, habang si Doña Isabel ay dahan-dahang humihigop ng tsaa. "Franco, ang De Vega Group ay tinayo ng lolo mo, pero alam mo rin na 50% ng stocks ay nasa pangalan ko pa rin." Panimula ni Isabel. "Ang pagsasama ng kumpanya natin at ng mga DeSalvo ang nagpapatatag sa atin. Laban sa mga kalaban sa merkado, I can manage the company without Cassandra's family," mariing sagot ni Franco.
Hindi ko kailangan maging asawang isang babaeng walang alam gawin ko hindi mag-post sa harap ng kamera. Tumayo si Doña Isabel at nilapag ang cup sa lamesa na may kalabog. It's not about capability, Franco. It's about loyalty. Pinagkasundo ko kayo dahil alam ko si Cassandra lang ang tanging makakapagpaamo sa'yo. At kung tatanggihan mong kasunduang ito, ibibigay kong position mo bilang CEO sa pinsa mo si Marcus. Now choose, your pride or your throne. Napakuyom ang mga palad ni Franco hanggang sa mamuti ng kanyang mga knuckles. Ang trono niya, ang kumpanyang pinagbuhusan niya ng dugo at pawis ay kukunin sa kanya dahil lang sa isang babaeng kinamumuhian niya. Kinagabihan nakitang dalawa sa isang pribadong restaurant, hindi para mag-date kundi para sumuko. Ang mukha ni Cassandra ay bakas ng pag-iyak ni tinago ng makapal na makeup habang si Franco ay tila pasan ng daigdig. They cornered us. Ani Cassandra, ang boses ay matigas na parang bato. Tinakot ako ni Mommy. Mawawalang lahat sa akin. Same here, sagot ni Franco. Uminom siya ng diretso mula sa baso ng scotch. Gusto nilang maging sunod-sunuran tayo. Fine. If they want a wedding, we'll give them a wedding. But don't expect me to be a husband to you, Cassandra. Tumingala si Cassandra. Sinalubong ang malamig na tingin ni Franco. Don't worry. I don't need a husband. I just need a business partner na kayang tiisin ang pagmumukha ko sa isang bahay. Maganda ka na. Malamig na sabi ni Franco habang tumatayo. Sa susunod na buwan, magiging Mrs. De Vega ka na. Welcome to hell, Cassandra. Habang papalayo si Franco, naiwan si Cassandra nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa baso. Alam niyang ito na ang simula ng isang gyera na walang panalo. Ngunit sa ilalim ng kanyang galit may munting bahagi ng puso niyang kumikirot dahil magpapakasal siya sa lalaking lihim niyang minamahal sa paraang kailanman hindi niya ninanais. Ang bawat detalye ng simbahan ay sumisigaw ng karangyaan mula sa mga imported na white peonies na galing pa sa Holland hanggang sa dambuhalang mga crystal chandeliers na nakasabit sa bawat arko. Halatang milyon-bilyon ang ginastos ng pamilyang De Vega at De Salvo. Sa labas nagkakagulo ang mga paparazzi at media. Tinagurian itong wedding of the century, ang pag-iisang dibdib ng corporate titan na si Franco De Vega at ang global fashion icon na si Cassandra De Salvo. Ngunit sa loob ng bridal suite, tila isang selyo ng kamatayan ng hangin para kay Cassandra. You look stunning, Cassandra, sabi ng kanyang ina habang inaayos ang dulo ng kanyang gown na gawa ng isang tanyag na French designer. Ngumiti ka. Millions of people are watching. Millions of people are watching alay, Mommy, malamig na sagot ni Cassandra. Tinignan niyang sarili sa salamin. Ang belo niya ay tila isang lambat na sumasakal sa kanya. Sana'y masaya kayo ni Tita Isabel. Nakuha niyo ng gusto niyo. Sa kabilang silid hindi mapakali si Franco, ang kanyang best man at pinsan na si Marcos ay panay ang biro, ngunit hindi man lang siya kumikibo. Isang text message ang bumungad sa kanyang telepono. I'm waiting for you at our place tonight. Don't let that model touch you. I love you, Franco. Tiffany. Napapikit si Franco. Si Tiffany ang kanyang girlfriend, isang babaeng malayo sa ugali ni Cassandra. Si Tiffany ay malambing, tahimik at higit sa lahat, hindi siya pinipilit. Ngunit sa araw nito, kailangan niyang talikuran ng babaeng mahal niya para pakasalan ng babaeng mortal niyang kaaway. Let's get this over with. Bulong ni Franco sa sarili bago lumabas ang silid. Nang bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan, tumigil ang lahat. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakatayo si Franco. Matikas sa kanyang custom black tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng kagalakan. Dahan-dahan naglakad si Cassandra patungo sa kanya. Sa bawat hakbang nararamdaman niyang bigat ng kanyang gown at ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kabila ng galit na magtagpo ang kanilang mga mata, tumibok na mabilis ang puso ni Cassandra. Sa ilalim ng mga ilaw, mukhang isang prinsipe si Franco. Ang prinsipe na dati niyang pinapangarap ngunit ngayon ay naging kanyang bilanggo. Nang iabot ng ama ni Cassandra ang kamay nito kay Franco, mariin ang pagkakahawak ng binata. Walang init, walang kuryente ng pagmamahal. Tanging lamig ng tungkulin. I, Franco De Vega, take you, Cassandra De Salvo, to be my lawfully wedded wife. Bawat salita ng sumpaan ay parang kutsilong humahati sa puso ni Cassandra. Alam niyang binibigkas lamang yun ni Franco dahil kailangan. Nang dumating ang oras para sa halik, inasahan ni Cassandra na gagawin lang ito ni Franco sa pisngi para sa kamera. Ngunit laking gulat niya nang hawakan ni Franco ang kanyang bewang at ilapit siya dito. Mabilis ang naging halik, malamig, technical, ngunit may kasamang diin na tila nagsasabing, simula ngayon, pag-aari kita sa harap ng mundo, kahit kailan hindi sa puso.
Nagpalakpakan ng mga tao, sabog ang confetti. Sa harap ng mga kamera, matamis silang ngumiti. Ngunit pagtalikod nila sa altar, bumulong si Franco sa kanyang tenga. The show is done, Cassandra. Welcome to the loneliest place on earth. Our marriage. Napako si Cassandra sa kanyang kinatatayuan habang hinila siya ni Franco palabas ng simbahan. Ang grand wedding ay tapos na. Ngunit ang tunay na giyera ay nagsisimula pa lamang sa loob ng kanilang iisang kwarto. Ang marangyang penthouse na inihanda para sa kanilang bagong kasal ay tila isang museum. Malamig, tahimik at walang buhay. Pagkapasok pa lamang nila sa loob ay kagad ng hinubad ni Franco kanyang tuxedo jacket at binalabag ito sa couch. Ang bawat kilos niya ay punong-puno ng pagkairita. Si Cassandra naman hirap na hirap sa kanyang mabigat na gown. Sa loob ng ilang oras sa reception, pinilit niyang ngumiti, ngunit ngayon ipagod ng kanyang panga at puso. This is it, pabalbal na sabi ni Franco habang nagsasali ng scotch sa baso. The dream wedding of our mothers. Sana masaya silang napanood ang circus na ito. You don't have to be so bitter, Franco, sagot ni Cassandra, habang pilit na inaabot ang zipper sa kanyang likuran. Ako rin naman, napilitan lang. Wag mo ipamukha sa akin na ikaw lang ang biktima dito. Hinarap siya ni Franco, ang mga matay naniningkit sa galit. Biktima? You enjoy the attention, Cassandra. Nakita kung paano ka mag-pose sa harap ng mga paparazzi. You love the fame that comes with being a De Vega. Aminin mo, kailangan mong pangalan ko para manatili kang relevant sa fashion world. Tumigil si Cassandra sa paghila sa zipper. Lumingon siya kay Franco, ang mga matay mangingilid ng luha sa sobrang insulto. Relevant? I worked my soul off to be where I am. Bago pa man tayo ipakasal, sikat na ako. Hindi ko kailangan ng apelyido mo para maging Cassandra de Salvo. Really? Humakbang palapit si Franco, ang kanyang presensya tila sumakop sa buong kwarto. Then why did you say I do? Bakit hindi ka tumakbo? I forgot. You're a spoiled brat who can't live without her trust fund. At ikaw? What makes you any better? Sigaw ni Cassandra. You're a coward, Franco. Takot kang mawalang posisyon mo sa kumpanya, kaya kung pinakasalan mo. You chose your empire over your precious Tiffany. Nang mabanggit ang pangalan ni Tiffany, tila nagdilim ang paningin ni Franco. Nilapitan niya si Cassandra hanggang sa maipit ito sa pagitan niya at ng vanity mirror. Ramdam ni Cassandra ang mainit na hininga ni Franco ng amoy mamahaling alak. Don't you ever say your name, bulong ni Franco. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng banta. She is everything you're not. She's kind, she's real, and she's actually cares about me. Ikaw? You're just a contract I signed with my blood. Then go to her, hamon ni Cassandra, kahit na kumikirot ang kanyang puso. Go! Walang pumipigil sa'yo. Bukas na bukas din sasabihin mo sa media hindi mo ko kayang tiisin. I wish I could, pag-amin ni Franco bago dahan-dahang lumayo. Pero alam nating dalawa ang mangyayari, so here's the deal. This room, you can have it. I'll sleep in the guest room. In public, we're the perfect couple. But in this house, we're strangers. Don't touch my things. Don't ask where I'm going. And most importantly, don't fall in love with me. Isang mapait na tawang kumawala kay Cassandra. Fall in love with you? In your dreams, Franco, kahit ikaw na lang ang huling lalaki sa mundo, hindi kita mamahalin. Good, dahil hindi kita matututunang tingnan bilang asawa. Iniwan ni Franco ang kwarto at malakas na sinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto'y umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Tila pinalakas ang katotohanan ng mag-isa na lang si Cassandra. Nang dahan-dahan siyang naupo sa harap ng salamin, hindi niya na napigilan ang pag-agos ng luha. Tinignan niya ang kanyang refleksyon. Isang magandang modelo, suot ang bilyong-bilyong halaga ng alahas, ngunit pakiramdam niya ay siyang pinakamahirap na tao sa mundo. Dahil ang katotohanan ng pilit niyang tinatago ay ito. Gusto niyang mahalin siya ni Franco. Kahit na kaunti lang. Isang linggo matapos ang kanilang wedding from hell, dumating ang unang malaking hamon sa kanilang pagsasama, ang annual charity gala ng De Vega Group. Ito ang unang pagkakataon na lalabas sila sa publiko bilang mag-asawa. Sa labas ng kanilang penthouse, kailangan maniwala ng buong mundo na sila ang kahulugan ng relationship goals. Ayusin mo mukha mo, Cassandra, sabi ni Franco habang sinusot ang kanyang relo. The board members are expecting a happy couple, not a funeral procession. Huwag mo kong turuan kung paano umarte, Franco. Trabaho kong humarap sa kamera. Sagot ni Cassandra habang pinapasadahan ng kolerete ang kanyang labi. Suot niyang isang midnight blue gown na kumikinang sa bawat galaw niya. Siguraduhin mo lang na hindi ka amoy alak o amoy ng babae mo mamaya.
Isang matalim na tingin ang binigay ni Franco, ngunit bago pa ito makasagot, bumukas ang elevator sa lobby ng hotel kung saan gaganapin ang event. Agad na nagbagong atmosphere, tila may switch na pinindot si Franco at biglang umiti ng may otoridad. At si Cassandra naman ay kumapit sa braso ng asawa ng may lambing na tila totoo. Ang bawat flash ng camera ay parang nagpapatunay ng kanilang kasinungalingan. Sa harap ng mga negosyante at mga kaibigan sa industriya, si Franco ay isang mapagmahal na asawa. Inaalalayan niya si Cassandra sa bawat hakbang at paminsan-minsang bumubulong sa tenga nito na tila may sinasabing matatamis na salita. Ngunit ang totoo, ang binubulong niya ay, "Make sure you smile at the CEO of Banco de Oro. We need this investment." "You're doing great, Mrs. De Vega," bati ng isang kaibigan ni Doña Isabel. Ang tamis na namang tingnan. "It seems the arranged marriage is working perfectly." "Thank you, tita. Franco is everything I expected," sagot ni Cassandra, pilit na tinatagong pait sa kanyang boses. Ngunit sa gitna ng tawanan, napansin ni Cassandra ang isang pamilyar na mukha sa gilid ng ballroom. Isang babaeng simple ang ayos, ngunit elegante, at ang mga mata nito'y nakatitig kay Franco na may halong lungkot at pagmamay-ari. Si Tiffany. Naramdaman ni Cassandra ang bahagyang pagbitaw ni Franco sa kanyang bewang na makita nito ang girlfriend. "Excuse me, I need to use the restroom," paalam ni Franco. Alam ni Cassandra na hindi sa banyo papunta ang asawa. Sinundan niya ito ng tingin at nakita niyang pumasok si Franco sa isang madilim na hallway patungo sa garden. Dahil sa hindi may paliwanag na kirot at kuryosidad, dahan-dahang sumunod si Cassandra. Sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakita niya si Franco na mahigpit na nakayakap kay Tiffany. "I miss you so much, Franco," rinig ni Cassandra ang hikbi ni Tiffany. "Nasasaktan ako na makita kayong dalawa sa harap ng lahat. Bakit kailangan mangyari to?" "Shh! Stay with me, Tiffany," mahinang sagot ni Franco. Ang boses na ginagamit niya ay punong-puno ng lambing na kailanman hindi narinig ni Cassandra. "Magtitiis lang tayo. This is just for a show. Ikaw pa rin ang mahal ko. Alam mo yan." Napaatras si Cassandra. Kahit na alam niya na walang pag-ibig sa pagitan nila ni Franco, ang marinig ang mga salitang yun mula sa sariling asawa habang suot nitong kanilang wedding ring ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Muling nabuhay ang lihim niyang paghanga kay Franco noong kabataan nila. Ang pag-asang baka sa paglipas ng panahon, makita rin siya nito bilang higit pa sa isang kaaway. Ngunit ang bawat yakap ni Franco kay Tiffany ay isang paalala. "Cassandra, asawa ka lang sa papel. Si Tiffany ang reyna sa puso niya." Pinunasan ni Cassandra ang isang luhang pilit na kumakawala. Inayos niyang kanyang balikat at nagsuot muli ng kanyang supermodel mask. Bumalik siya sa ballroom na mag-isa, bitbit ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang asawa ay pisikal na kasama niya, ngunit ang kaluluwa nito ay pag-aari ng iba. Sa kagustuhan ng kanilang mga ina na masiguradong maayos ang pagsasama ng bagong kasal, isang sapilitang honeymoon sa isang pribadong isla sa Amanpulo ang inihanda para sa kanila. Para sa media, ito ay ang romantikong bakasyon ng taon. Ngunit para kay Cassandra, ito ay isang luhang nakabalot sa ginto. Kakarating pa lamang nila sa kanilang private villa na may tanawing asul ng dagat, ngunit ang lamig sa loob ng silid ay mas matindi pa sa aircon. Inilipag ni Franco ang kanyang mga gamit at kagad na kinuha ang kanyang phone. "I need to make a call." Maikling sabi ni Franco na hindi man lang tumitingin sa asawa. "Kay Tiffany?" Mapait na tanong ni Cassandra. "Hindi ka ba makapaghintay? Isang linggo lang tayo dito, Franco. Isang linggo na kailangan nating magpanggap na masaya para sa mga paparazzi na posibleng nakapaligid sa isla." Hinarap siya ni Franco. Ang kanyang mga matay walang emosyon. "Alam mo naman ang usapan, Cassandra. Business as usual. Gagawin kung gusto mo sa harap ng kamera. Pero sa oras na pumasok tayo sa pintong ito, wag mo kong pakialaman." Kinabukasan, lumabas sila para sa isang beachfront breakfast. Alam nila na may mga lifestyle vloggers at photographers na binayaran ng kanilang pamilya upang kumuha ng candid shots. Dito lumabas ang husay ni Cassandra bilang modelo. Suot ng isang white silk cover-up at designer bikini, sumandal siya sa balikat ni Franco habang dahan-dahang sinusubuan ang asawa ng prutas. Mula sa malayo'y mukha silang dalawang taong lunod sa pag-ibig. "Smile, Franco," bulong ni Cassandra habang nakadikit ang kanyang labi sa tenga ng asawa. "Para itong kontrata mo sa De Vega Group, isipin mo na lang na investment to." Hinawakan ni Franco ang kamay ni Cassandra at hinalikan ito sa harap ng lahat. Ngunit habang ginagawa niya yon, naramdaman ni Cassandra ang panginig ng sarili niyang puso.
Bakit kahit na alam kong peke, parang gusto kong maniwala? Ang tanong niya sa sarili. Nang lumubog ang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Cassandra ang mapag-isa sa balkonahe. Bitbit ang isang baso ng wine, pinanood niya ang mga alon, ngunit ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang boses ni Franco mula sa loob ng silid. I know baby, I hate being here too. Malambing ang boses ni Franco. Nakikipag-video call ito kay Tiffany. Konting tiis na lang, I'll make it up to you when I get back. Ikaw lang ang iniisip ko habang kasama ko siya dito. Everything I do with her is just a script. Nabitawan ni Cassandra ang kanyang baso. Ang pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila simbolo ng kanyang puso. Agad na lumabas si Franco sa balkonahe. Bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. What are you doing? Eavesdropping? Asik ni Franco, mabilis sa pinatay ang tawag. Eavesdropping? Sa sarili kong silid? Tumatawang sabi ni Cassandra. Ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno na ng luha. Nakakatawa ka, Franco. Akala ko handa na ako sa pait ng pagsasama natin. Pero marinig na script lang ang lahat para sa'yo. Mas masakit pa pala yun sa inaasahan ko. Cassandra, wag mo kong hawakan. Sigaw niya nang subukan siyang lapitan ni Franco. Magpanggap tayo bukas. Magpanggap tayo sa harap ng buong mundo. Pero pakiusap, sa oras na mag-isa tayo, huwag mo nang ipaalala sa akin kung gaano mo ko kinamumuhian. Hindi ko kailangan ng script para malamang hindi mo ko mamahalin. Tumakbo si Cassandra patungo sa banyo at ikinandadong pinto. Doon, sa ilalim ng tunog ng shower, malakas siyang humagulhol. Sa gitna ng paraiso, pakiramdam ni Cassandra ay nasa impyerno siya. Dahil sa bawat sandaling kasama niya si Franco, lalo niya napagtatanto ng lihim niyang pag-ibig dito yung pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Ang paglapag ng kanilang private plane sa Maynila ay hindi naging hudyat ng kapayapaan. Sa halip, ito ang naging simula ng isang mas masahol na bangungot para kay Cassandra. Kung saan man pulo ay may konting preno pa si Franco dahil sa mga mata ng publiko, pagbalik sa kanilang penthouse ay tila tinapon na nitong lahat ng konsiderasyon. Halos hindi umuwi si Franco. At kung umuwi man ito ay amoy alak at amoy ng pabangong alam na alam ni Cassandra ang hindi kanya. Isang gabi habang nag-aabang si Cassandra sa sala para sa isang mahalagang event na kailangan nilang daluhan bilang mag-asawa, bumukas ang pinto. Pumasok si Franco ngunit hindi ito nag-iisa. Inaalalayan niya si Tiffany na tila ba itong reyna ng tahanan. Franco, ano to? Gulat na tanong ni Cassandra. Habang nakatitig sa dalawang pumasok, bakit pa siya dinala dito sa penthouse natin? Tiffany's condo unit had a leak and she has nowhere else to stay tonight. Walang kaabog-abog na sagot ni Franco. Dito muna siya sa guest room. Are you out of your mind? Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginig sa galit at sakit. Ito ang bahay natin. Asawa mo ka, Franco. Kahit nasa papel lang, may dignidad pa rin ako. How dare you bring your mistress into our home? Mistress? Sabat ni Tiffany na may pait sa mga mata, ngunit may kasamang lihim ng ngiti ng tagumpay. I was here first, Cassandra. You're just the one holding the contract. Shut up, Tiffany. Mahinang saway ni Franco. Pero lumingon siya kay Cassandra na may naniningkit na mga mata. Don't make a scene, Cassandra. Malaki ang bahay na to. You stay in your wing. She stay in the guest wing. Hindi mo siya papakailaman. Ang mga sumunod na araw ay naging torture para kay Cassandra. Mas garapal ng pakikipagkita ni Franco kay Tiffany dahil nasa isang bubong na sila. Maririnig ni Cassandra ang kanilang tawanan sa garden. Ang sabay nilang pagkain ng almusal habang siya'y nakukulong sa kwarto para umiwas sa sakit. Isang hapon nakita ni Cassandra sa Tiffany na suot ang isa sa kanyang mga mamahaling silk robes habang prenteng nakaupo sa sala. That is mine, malamig na sabi ni Cassandra. Oh, sorry. Sabi kasi ni Franco, gamitin ko lang daw kahit na anong gusto ko dito. Sagot ni Tiffany habang nagtitimpla ng kape. Alam mo, Cassandra, bilibin ako sa tibay mo. Kung ako sa'yo, matagal na akong bumigay. Bakit mo ba pinagsisiksikan ng sarili mo sa lalaking hindi ka naman gusto? Hindi nakasagot si Cassandra. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ng babaeng nasa harap niya. Pero ang mas masakit ay ang katotohanan ng pinapayagan ni Franco na mangyari ito. Nang gabing yon, pumasok si Cassandra sa library ni Franco. Doon niya nakita ang asawang seryoso nagbabasa ng mga papeles. Franco, hindi ko na kaya to, direktang sabi ni Cassandra. Umalis na siya dito o akong aalis. Hindi mo lang nagangat at tingin si Franco. Then leave, Cassandra. Walang pumipigil sa'yo.
If you can't handle the reality of our arrangement, the door is open. Napako si Cassandra sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Franco ay parang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Naisip niyang lahat ng sakripisyo niya. Ang paglimot sa kanyang karera sa Paris para sa kasunduang ito, ang lihim na pagmamahal na pilit niyang binubuhay. I hate you, Franco, bulong niya. Ang boss ay basag sa luha. I hate you because I actually tried to make this work. I hate you because you're making me feel like I'm nothing. Doon lang nagangat ng tingin si Franco. Ngunit bago pa man to makapagsalita, tumalikod na si Cassandra. Sandaling yon alam niya ng kanyang susunod na hakbang. Hindi na sapat ang pag-iyak. Kailangan niya ng iligtas ang natitirang piraso ng kanyang sarili. Ang penthouse ni na Franco at Cassandra na dati puno ng malamig na katahimikan ay tila nag-iisang entablado ng lantarang pagtataksil. Hindi na sapat kay Franco ang dalhin si Tiffany sa kanilang tahanan. Tila gusto na rin niya na ipamukha kay Cassandra na wala itong puwang sa kanyang buhay. Isang gabi, maagang nakauwi si Cassandra mula sa isang fashion gala. Pagod siya at ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanilang master's bedroom. Ngunit pagtapak pa lang niya sa hallway, napatigil siya. Ang pinto ng silid ni Franco, ang silid na hindi kailanman naging bukas para sa kanya ay bahagyang nakabukas. Mula sa loob, narinig niya mga impit na tawa at malambing na bulungan. Dahan-dahang umakbang si Cassandra. Ang bawat tibok ng kanyang puso'y tila tambol na nagbababala ng panganib. Nang tuluyan niyang masilip ang loob, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Doon sa kama na dapat ay para sa kanilang dalawa, ay nakahiga si Franco habang si Tiffany nakayakap dito ng napakahigpit. Ang kanilang mga damit ay nakakalat sa sahig at ang kanilang mga kilos ay punong-puno ng init na kailanman ay hindi pinaramdam ni Franco sa kanya. Bilang asawa, nabitawan ni Cassandra ang kanyang clutch bag at ang tunog nito sa sahig ay naging hudyat ng kanilang pagkakabulgar. Agad na nagangat ang tingin si Franco. Walang gulat, walang pagsisisi. Tanging inis lamang ang rumihisor sa kanyang mga mata. I told you to na, Cassandra. Malamig na sabi ni Franco habang dahan-dahang nagtatakip ng kumot si Tiffany na may masamang mapangasar na ngiti. This is my house, Franco! Sigaw ni Cassandra. Ang boses ay pumiyok sa sobrang sakit. This is our marriage bed. Wala ka na ba talagang natitirang respeto sa akin? Sa harapan ko pa talaga? Respeto? Tumayo si Franco, baliwalang sinuot ang kanyang roba. Huwag tayong maglokohan. You know exactly what this marriage is. It's a transaction. Kung gusto mo ng respeto, hanapin mo sa mga magazine cover mo. Huwag sa akin. Napasandal si Cassandra sa pader. Ang bawat salita ni Franco ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Sa sandaling yon, ang lihim niyang pagtingin kay Franco na pilit niyang minubuhay ay tuluyan ng namatay. Bumalik si Cassandra sa kanyang sariling kwarto. Nang nanginginig ang buong katawan, agad niyang kinuha ang kanyang laptop. Isang email ang matagal nang nakabinbin sa kanyang inbox. Isang exclusive 2-year contract bilang lead international muse para sa isang tanyag na fashion house sa Paris at New York. Dati nag-aalangan siya. Iniisip niya na baka magawan pa ng paraan ng pagsasama nila ni Franco. Pero pagkatapos ng nakita niya, wala na siyang dahilan para manatili. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang kanyang sagot. I accept the offer. I will be on the first flight to Paris tomorrow morning. 4:00 ng madaling araw, habang ang buong penthouse ay balot pa ng kadiliman, tapos ng pag-iimpake ni Cassandra. Tangi ang mga kailangan lang niya nang dinala niya. Iniwan niyang lahat ng alahas at gamit na binili ni Franco para sa kanya. Bago lumabas ng pinto, iniwan niyang kanyang wedding ring sa ibabaw ng dining table, kasamang isang maikling sulat. You wanted your freedom, Franco. You can have it now. I'm done playing the role of a wife who doesn't exist. Don't look for me. Sumakay siya sa sakyan patungong airport na hindi lumilingon sa gusaling naging kulungan niya sa loob ng ilang buwan. Habang umaangat ang eroplanong patungong Paris, pinunasan ni Cassandra ang kanyang huling luha. Goodbye, Franco, bulong niya sa hangin. This time, I'm choosing myself. Ang unang umaga matapos ang pag-alis ni Cassandra ay nagsimula sa isang karaniwang routine para kay Franco. Nagising siya sa tabi ni Tiffany, nagtimpla ng kape at naghanda para sa isang board meeting. Ngunit nang lumabas siya sa dining area, isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin. Sa ibabaw ng makintab na lamesa, nagniningning ang wedding ring ni Cassandra. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa tabi nito'y may maikling sulat na tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama. Where is she? Tanong ni Tiffany nakakalabas ng kwarto. Suot pa rin ang silk robe ni Cassandra. Hindi sumagot si Franco. Binasa niyang sulat ng paulit-ulit. Don't look for me.
Isang mapait na tawang kumawala sa kanyang mga labi. Akala niya magbubunyi siya. Akala niya ito ng kalayaang hinihintay niya. Pero bakit tila may kung anong mabigat na bato ang dumagan sa kanyang dibdib? Lumipas ang isang linggo. Pinaalis na ni Franco si Tiffany sa penthouse sa dahilan na kailangan niya mag-isip. Bagamat nagalit ang girlfriend, wala itong nagawa. Sa bawat sulok ng bahay, tila naroon pa rin ang anino ni Cassandra. Ang amoy ng kanyang vanilla at jasmine na pabango ay tila nakakapit pa rin sa mga kortina. Tuwing gabi, nahuli ni Franco sariling nakatingin sa saradong pinto ng kwarto ni Cassandra. Naghihintay na bumukas ito at lumabas ang asawa para asarin siya o makipagmatigasan ng tingin. "Sir, may mga sulat po para kay Ma'am Cassandra," sabi ng kanyang kasambahay isang hapon. "Iwan mo na lang dyan," sagot ni Franco. Kinuha niya mga envelope, lahat ay galing sa mga international fashion agencies. Doon niya napagtantong laki ng sakripisyong ginawa ni Cassandra. Tinanggihan nito ang mga malalaking project sa Paris para lang manatili sa Pilipinas, para lang tuparin ang kasunduan ng kanilang mga magulang. Isang gabi habang umiinom ng alak si Franco sa sala, binuksan niyang telebisyon, bumungad sa kanyang isang entertainment news program. "The fashion world's prodigal daughter has returned. Cassandra de Salvo de Vega makes a stunning comeback as the face of L'Or in Paris." Sources say the supermodel was officially moved to France to pursue her international career, sparking rumors about the real status of her marriage with Tycoon Franco de Vega. Napatayo si Franco sa screen, nakita niya si Cassandra. Hindi na itong babaeng umiiyak na iniwan niya sa hallway. Mas lalo itong gumanda. Ang mga mata nito'y puno ng apoy at bagsik habang naglalakad sa runway. Suot nitong isang itim na gown na tila nagsasabing hindi na siya kailangan ng kahit na sino. Biglang nanikip ang dibdib ni Franco. Ang babaeng dati mortal niyang kaaway, ang babaeng palagi niyang tinataboy ay tila abot kamay na ng mundo. Habang siya'y naiwan sa isang malaking bahay na biglang naging masyadong tahimik. Dinalo siya ng kanyang ina, si Doña Isabel, na galit na galit. "Franco, what did you do? Cassandra's mother is threatening to pull out all their investments. Bakit hinayaan mo umalis ang asawa mo?" "She wanted to leave, ma." Walang ganang sagot ni Franco. "No, she didn't want to leave. You push her away," sigaw ng kanyang ina. "Do you know that Cassandra visited me before your wedding? Hiningi niyang pabor ko na huwag kang pilitin kung talagang ayaw mo. She cared about you more than you cared about yourself." Napako si Franco sa kanyang kinatatayuan. Sa unang pagkakataon, ang mortal enemy na tingin niya kay Cassandra ay naglaho. Napalitan ito ng isang matinding pagsisisi. Ang bawat sandali na pinaiyak niyang asawa, ang bawat gabi na pangilalandakan niya si Tiffany, lahat ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Kinuha niyang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang secretary. "Book me the first flight to Paris tomorrow." "Sir, may meeting po kayo sa..." "I don't care about the meeting," sigaw ni Franco. "Just get me to Paris." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi kumpanyang iniisip ni Franco. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Cassandra at ang pagnanais na bawiin ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Ang Paris ay madalas tawaging City of Love. Ngunit para kay Franco, ang bawat dampi ng malamig na hangin sa kanyang balat ay tila paalala ng kawalan. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, natuntun niyang kinaroonan ni Cassandra sa isang eksklusibong post-fashion show gala sa isang marangyang hotel sa tabi ng Seine River. Hindi naging madali ang pagpasok. Kinailangan ni Franco na gamitin ang lahat ng kanyang koneksyon bilang De Vega para lamang makakuha ng imbitasyon. Nang makapasok siya sa ballroom, ang bawat sulok ay puno ng mga tanyag na tao. Ngunit ang kanyang mga matay nakapako lamang sa isang direksyon. Doon sa gitna ng silid, nakita niya si Cassandra. Hindi na siya ang Cassandra na nakita ni Franco umiiyak sa kanilang penthouse. Suot ang isang emerald green silk dress na bumabalot sa kanyang perpektong hubog. Si Cassandra ay tila isang reyna. Hawak niyang isang baso ng champagne habang eleganteng tumatawa. Ngunit ang mas nagpakulo sa dugo ni Franco ay ang mga lalaki na kapaligid sa kanya. Isang matangkad na French top model ang may hawak sa bewang ni Cassandra habang bumubulong sa kanya at isa-isang kilalang British photographer naman ang panayang pag-asikaso sa kanya. "Cassandra," bulong ni Franco sa sarili. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kinaroonan ng asawa. Nang makalapit si Franco, agad siyang napansin ni Cassandra. Nakita niya panandali ang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit sa isang kisap mata napalitan niya ng isang malamig at blankong ekspresyon. "Cassandra, can we talk?" Diretsong tanong ni Franco, hindi pinapansin ng mga banyagang lalaki sa paligid. Tumingin si Cassandra sa kanyang kasamang model at ngumiti. "Julian, can you get me another drink?" "Thank you."
Pagkaalis na lalaki, tinuon niyang kanyang pansin kay Franco, ngunit ang kanyang tingin ay parang tumatagos lamang sa binata. I'm sorry, do I know you? Malamig na tanong ni Cassandra sa wikang Ingles na sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Naniga si Franco. Cassandra, stop this. Nagpunta ako dito hanggang Paris para sunduin ka. We need to talk about what happened. Oh, the businessman from Manila. Sabi ni Cassandra sa tono na tila ngayon lang siya naalala. Ngunit walang bakas ng emosyon. I'm busy, Mr. De Vega. As you can see, I have guests. At wala tayong dapat na pag-usapan na hindi pwedeng dumaan sa mga abogado ko. Sinubukan ni Francong hawakan ng braso ni Cassandra. Please, just 5 minutes. Bago pa man dumapong kamay ni Franco, humarang ng lalaking tinawag ni Cassandra na Julian. Is there a problem here, Cass? Tanong ng model sa malalim na boses. Ang mga mata nagbabanta kay Franco. No problem, Julian. Just a persistent fan. Sagot ni Cassandra nang hindi malang tumitingin kay Franco. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga maliligaw. Shall we go to the balcony? The view is much better there. Naglakad palayo si Cassandra kasama ang grupo ng mga lalaki. Iniiwan si Franco na nakatayo sa gitna ng ballroom. Pahiya, talot nanginginig sa selos. Sa bawat tawa ni Cassandra ang naririnig niya mula sa malayo, tila may sampal na dumadapo sa kanyang mukha. Ngayon lang naramdaman ni Franco ang nararamdaman ni Cassandra noon sa Maynila. Ang pakiramdam na mag-iisang anino sa buhay ng taong mahal mo. Napagtanto niya ng pader na tinayo ni Cassandra ay mas matibay pa sa anumang kumpanya na pinapatakbo niya. Hindi nakatiis si Franco matapos ang nakakahiyang eksena sa gala. Hindi siya bumalik sa kanyang hotel. Nag-abang siya sa labas na tinutuluyang luxury apartment ni Cassandra sa Avenue Montage. Nang huminto ang isang itim na sasakyan at bumaba si Cassandra, mag-isa ng pagkakataong ito, mabilis siyang humarang sa pintuan ng lobby. Mag-usap tayo, Cassandra. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. Asik ni Franco. Ang kanyang korbata ay maluwag na at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at halo-halong emosyon. Tumingin sa kanya si Cassandra ng may pandidiri. Tok? Bakit, Franco? Para insultuhin mo na naman ako? Para ipamukha mo sa akin na isa lang akong transaction sa buhay mo? I'm done with your scripts. Dahil sa takot na gumawa ng eksena sa harap ng mga gwardya, padabog na binuksan ni Cassandra ang pinto at pinatuloy si Franco sa kanyang unit. Pagpasok pa lang, bumaling na siya dito ng may bagsik. You have 5 minutes. Speak. I'm sorry, okay? Sigaw ni Franco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw si minimalistang sala. I know I messed up. I know I was a jerk. Pero nandito ako, Cassandra. Iniwan kong kumpanya. Lumipad ako ng libo-libong milya para lang bawiin ka. Hindi ba sapat na sakripisyo yon para mapatawad mo ko? Isang mapait na tawang kumawala kay Cassandra. Sakripisyo? Franco, huwag mo gamitin ang salitang yan sa harap ko. Ang pagpunta mo dito hindi sakripisyo. Ito'y pride. Hindi mo matanggap ng laruang tinapon mo ay pinulot na ng iba. You don't love me. You just hate losing. That's not true. Humakbang palapit si Franco. Nagsiselos ako, oo. Dahil asawa kita. Nakikita kitang nakikipag-flirt sa mga models na yon. Habang ako, parang baliw na hinahanap ka sa bawat sulok ng Maynila. Asawa? Cassandra stepped closer, her finger pointing at his chest. Nasaan ang salitang asawa nang dinala mo si Tiffany sa penthouse natin? Nasaan ang selos mo noong hinayaan mo siyang bastusin ako sa harap mo? Noong mga gabing natutulog ako sa kabilang kwarto, habang narinig kong tawanan niyo. Nasaan ang malasakit mo? Natahimik si Franco. Ang mga alaala ng kanyang kalupitan ay tila mga sampal na bumabalik sa kanya. I was confused, Cassandra. I thought she was what I wanted. No, Franco. Ginamit mo siya para saktan ako dahil alam mo may nararamdaman ako sa'yo. Bulong ni Cassandra, ang kanyang boses ay nanginginig na sa pigil na luha. Alam mo, hindi ba? Bata pa lang tayo. Kahit na inaaway mo ko, ikaw lang ang tinitinan ko. And you used that love to destroy me. You made me feel pathetic. Nagsisisi ako, Cassandra. Kaya nga ako nandito, hindi ba? To make it right. You can't make it right, sigaw ni Cassandra. Ang basag na baso, kahit na anong pandikit ang gamitin mo,
May lamat pa rin. At ang lamat na iniwan mo sa akin, Franco, kasing lalim ng dagat. I don't want to be your wife anymore. I want my life back. I want my peace back. So eto na yon. Wala na talaga? Tanong ni Franco, ang kanyang tinig ay basag na. Wala na, Franco. Bumalik ka na sa Pilipinas. Bumalik ka na kay Tiffany o kung sino mang babaeng gusto mong dalhin sa kama mo. Just leave me alone. Here in Paris. Dito, hindi ako yung kawawang asawa ni Franco de Vega. Dito, ako si Cassandra. At mas gusto kong babaeng to kaysa sa babaeng binuo mo sa pamamagitan ng sakit. Hindi nakakilos si Franco. Nakita niya sa mga mata ni Cassandra na wala ng kislap ng paghangang nakita niya noong kasal nila. Tanging galit at kapaguran na lamang ang nandon. Nang hindi sumagot si Franco, tinuro ni Cassandra ang pinto. Your 5 minutes are up. Get out. Lumabas si Franco ng apartment na tila isang talon ng sundalo. Ang ulan sa Paris ay nagsimulang pumatak, nakikiramay sa kanyang nagdurugong puso. Napagtanto niya na sa labanang ito, hindi ang kumpanya o si Tiffany naging kalaban niya, kundi ang sarili niyang kahapon. Hindi bumalik si Franco sa Pilipinas. Sa kabila ng matinding pagtataboy sa kanya ni Cassandra, doon niya napagtanto na kung susuko siya ngayon, tuluyan niya ng mawawalang babaeng nag-iisang nagmamahal sa kanya ng tunay. Nilipat niya ang kanyang opisina sa Paris branch ng De Vega Group at kumuha ng suite sa hotel na tapat lamang ng apartment ni Cassandra. Kung kailangan magsimula tayo sa hilo, gagawin ko. Bulong ni Franco sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ang Ice King na businessman ang naliligaw, kundi ang batang Franco na nakalimutang magmahal. Imbis na alahas o mamahaling designer bags ang ipadala, bagay na kayang-kayang bilhin ni Cassandra. Nag-focus si Franco sa mga bagay na magpapaalala sa kanilang kabataan bago sila naging mortal na magkaaway. Isang umaga, nakatanggap si Cassandra ng isang maliit na box. Pagbukas niya, hindi ito rosas, kundi isang set ng rare vintage crayons at isang sketchbook. May kalakip itong maikling sulat. Sabi mo noon, ito ang dahilan kung bakit tayo nagsimulang mag-away. I'm sorry for pushing you into the mud when we were 7. I wish I could go back and hold your hand instead. Naramdaman ni Cassandra ang bahagyang pagkirot ng kanyang puso. Hindi niya ito tinapon, ngunit hindi rin siya sumagot. Kinabukasan habang nasa kalagitnaan si Cassandra ng isang pagod na photoshoot sa tabi ng Eiffel Tower, dumating isang delivery. Isang custom-made food truck ang huminto sa set. Ang dala nito, mainit na sinigang na hipon at adobo. Ang mga pagkaing laging hinahanap ni Cassandra kapag pagod siya. Luto sa eksaktong timpla na gusto niya. Maraming sili at maasim. Lahat ng mga models at staff ay namangha. Sa bawat paper bag may nakasulat na, Eat well, Cass. You're working too hard, Franco. Nakita ni Cassandra si Franco mula sa malayo, nakasandal sa kanyang sasakyan, nakasuot lang ng casual na sweater. Pinapanood siya. Hindi to lumalapit, hindi to nanggugulo, sapat na ang sulyap. Nang magtagpong kanilang mga mata, tumangulang si Franco at pumasok sa loob ng kanyang kotse. Lumipas ang mga linggo, ang bawat kilos ni Franco ay puno ng pag-iingat. Kapag maulan sa Paris, may nagiiwan ng payong sa pintuan ng apartment ni Cassandra na may kulay na paborito niya. Kapag may sakit siya, na nalaman ni Franco sa kanyang assistant, hindi to nanggulo sa pinto kundi nagpadala ng mga gamot at isang voice recording ng paborito niyang kanta noong high school na tinutugtog sa piano. Isang gabi matapos ang isang mahabang runway show, nakita ni Cassandra si Franco na naghihintay sa labas ng venue. Hindi to nakasuot ng suit. Mukha itong pagod, ngunit payapa. Hindi kita pipiliting sumama sa akin sa dinner. Panimula ni Franco nang makalapit siya. Gusto ko lang ibigay ito. Inabot niyang isang lumang litrato. Litrato nila noong bata pa sila, nakasuot ng costume para sa isang school play. Nahanap ko to sa gamit ni Mommy. Sabi niya, nung kinuha niya raw yan, ayaw mo raw bitawan ng kamay ko. Kahit tapos ng picture taking, tinignan ni Cassandra ang litrato. Doon niya nakita ang sarili niyang bata pa, nakatingin kay Franco ng may busilak na paghanga. Cassandra, I know I'm far from being forgiven, malambing na sabi ni Franco. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. But I'm here to stay.
Not as the man who was forced to marry you, but as the man who is choosing to love you every single day. Kahit gaano pa katagal. Huminga ng malalim si Cassandra. Franco, hindi sapat ang mga regalo para mabura ang sakit. Alam ko, sagot ni Franco. Kaya hindi ako hihinto. I will win you back. I'm sorry, one at a time. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, hindi tinaboy ni Cassandra si Franco. Hinayaan niya itong ihatid siya hanggang sa kanyang sasakyan. Isang maliit na hakbang, ngunit para kay Franco, ito ang pinakamalaking tagumpay na nakamit niya. Higit pa sa anumang bilyong-bilyong pisong kontrata. Ang unti-unting paglambot ng puso ni Cassandra ay biglang natigilan ng isang gabi habang naglalakad siya palabas ng isang high-end boutique sa Champs-Élysées. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng Paris. Akala ko ba business trip ang pinunta mo rito, Franco? Pero bakit mukhang aso ka na nakabuntot sa babaeng ito? Napatigil sina Franco at Cassandra. Mula sa isang itim na taxi, lumabas si Tiffany. Suot nitong isang makapal na fur coat, ngunit ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at matinding selos. Hindi na itong Tiffany na tila maamong tupa sa Manila. Ang kanyang mga matay nanlilisik sa galit. Tiffany, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Franco. Agad siyang humakbang para harangan ito bago pa makalapit kay Cassandra. What am I doing here? I am here to claim what is mine. Sigaw ni Tiffany. Hindi nalintahan ng mga turistang napapalingon sa kanila. Pinagmukha mo kung tanga, Franco. Sabi mo kailangan mo ng space. Sabi mo, temporary lang ang pag-alis mo. Pero nalaman ko sa sekretary mo na nandito ka para manimos ng pag-ibig sa babaeng ito. Tumingin si Tiffany kay Cassandra nang may pandidiri. Hindi mo ba talaga siya tatantanan? Nakakuha ka na ng karera sa Paris, hindi ba? Bakit kailangan mo pang agawin ang lalaking mahal ako? Kalmado lang si Cassandra, ngunit sa loob niya ay muling nagising ang mga sugat na nakaraan. I am not holding him, Tiffany. He's here on his own will. At kung gusto mo siyang iuwi sa Manila, be my guest. I never asked for him to stay. Franco, let's go. Pilit na hinila ni Tiffany ang braso ni Franco. Umuwi na tayo. I can forgive you for this. Kalimutan na natin ang Paris. Kalimutan na natin ang asawa mo. Bumalik na tayo sa dati. Tinignan ni Franco ang kamay ni Tiffany na nakakapit sa kanya. Pagkatapos tumingin siya kay Cassandra. Nakita niya sa mga mata ni Cassandra ang pagsubok. Isang hamon kung sino ba talagang pipiliin niya sa huling pagkakataon. Dahan-dahang tinanggal ni Franco ang kamay ni Tiffany. I'm sorry, Tiffany. But there is no to go back to. What? Nanginginig ang boses ni Tiffany. Ginamit kita, Tiffany. Ginamit kita para protektahan ang pride ko. Dahil takot ako na aminin na mahal ko ang asawa ko. Pag-amin ni Franco, boses na sapat na malakas para marinig ni Cassandra. It was unfair to you, and I'm sorry for that. But my place is here. I'm not leaving Cassandra again. Dahil sa sobrang galit, tumawa ng mapait si Tiffany. Mahal? Franco, ganyan ka ba kabilis maloko? Do you think she's here just for her career? I saw her, Franco. Sa Maynila pa lang nakikipagkita na siya sa mga ex-boyfriends niya habang wala ka. That's a lie, malamig na sabi ni Cassandra. Is it? I have photos. Sigaw ni Tiffany habang kinukuha ang kanyang cellphone. Ngunit bago pa niya ito maipakita, inagaw ito ni Franco. Tinignan ni Franco ang screen. Ang mga photos ay mga kuha ni Cassandra kasama kanyang manager at mga photographers sa isang business dinner na ginawang mali siya ni Tiffany sa pamamagitan ng anggulo. I know these people, Tiffany. These are professional meetings, sabi ni Franco habang binabalik ang phone. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipa-deport kita o gumamit ako ng dahilan para tuluyan ka mawalan ng karir sa Pilipinas. Leave us alone. Umalis si Tiffany na humahagulhol. Sumusumpa sa hindi pa tapos ang lahat. Ngunit nang maiwan ang dalawa, muling bumalik ang tensyon. Bagamat pinili ni Franco si Cassandra, ang pagsulpot ni Tiffany ay tila isang malakas na paalala sa lahat ng dumi at sakit na pinagdaanan nila. Salamat sa pagpili sa akin, Franco, sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay walang sigla. Pero ang katotohanan kailangan mo pang mamili. Yun ang masakit. Tiffany is a ghost of our mistakes. At hanggat nandyan siya o ang alaala niya, hindi tayo magiging maayos. I'll make her disappear from our lives, Cass. I promise. Pagsusumamo ni Franco. It's not here you need to make disappear, Franco.
Sagot ni Cassandra habang tumatalikod. It's the doubt you planted in me. Pumasok si Cassandra sa kanyang apartment at iniwan si Franco sa malamig na gabi ng Paris. Ang pagsulpot ni Tiffany nagpatunay ng pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagpili. Ito ay tungkol sa paglilinis ng kalat na ginawa mo bago mo sabihing mahal kita. Ang Paris na dating lungsod ng sining at liwanag ay biglang naging lugar ng pangamba para kay Cassandra. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam niya yung mga matang laging nakamasid sa bawat galaw niya. Akala niya bahagi lang ito ng pagiging sikat ng modelo, ngunit ang mga bulaklak na walang pangalang iniiwan sa kanyang pintuan at ang mga litrato niya habang natutulog sa loob ng kanyang apartment na pinapadala sa kanyang email ay hindi na biro. Isang gabi, habang naglalakad si Cassandra patungo sa kanyang sasakyan, pagkatapos ng isang late night fitting, naramdaman niyang mabilis na yabag sa likuran niya. Binilisan niyang lakad, ngunit ang yabag ay sumusunod din. Sa takot, muntik na siyang madapa nang biglang may humawak sa kanyang braso. Cassandra, it's me, it's Franco. Napahagulhol si Cassandra at kagad na napayakap kay Franco. Ang katawan niya ay nanginginig sa sobrang takot. Franco, may sumusunod sa akin. May kung sino sa dilim. Agad na naging alerto si Franco. Nilibot niyang kanyang paningin at nakakita ng isang silhouette ng lalaki na mabilis na tumakbo palayo. Hindi na hinayaan ni Franco na manatili si Cassandra sa kanyang apartment na mag-isa. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Cassandra, dinala siya ni Franco sa kanyang suite sa hotel na mas secured at may sariling security detail. You're safe here, Cass. I won't let anyone hurt you. Bulong ni Franco habang binabalot si Cassandra ng isang kumot. Pinagtimpla niya ito ng mainit na tsaa at naupo sa tabi nito. Bakit kailangan mangyari ito? Tanong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. I just want my life back, Franco. Bakit pati ang katahimikan ko ninanakaw? Dahil maganda ka, dahil sikat ka, at dahil may mga taong baliw, sagot ni Franco na may pag-alala. But I am here now. Hindi ako aalis sa tabi mo. Dahil sa takot sa stalker, napilitan silang magsama sa isang suite sa loob ng ilang araw habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Sa mga araw na yon, nakita ni Cassandra isang bahagi ni Franco na kailanman hindi niya nakita sa Maynila. Nakita niyang Franco na marunong mag-alaga. Ang Franco na hindi natutulog hanggat hindi niya nasisiguradong mahimbing ng tulog ni Cassandra. Nakita niyang Franco na marunong magpakumbaba na humihingi ng tawad sa bawat sandali na magtatagpo ang kanilang mga mata. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe at pinapanood ang mga ilaw ng Paris, hindi na napigilan ni Cassandra na magtanong, Franco, bakit mo to ginagawa? You could be in Manila, running your empire. Bakit ka nagtsatsaga dito sa isang babaeng paulit-ulit kang tinataboy? Hinawakan ni Franco ang kamay ni Cassandra. Dahil ang empire ko ay walang kwenta kung walang reyna ko. Cass, I spent years fighting you because I was terrified of how much power you have over me. I love you since we were kids, but I was too proud to admit that I'm nothing without my mortal enemy. Naramdaman ni Cassandra ang pag-init ng kanyang mga mata. I was so hurt, Franco. Ang sakit-sakit ng ginawa niya ni Tiffany. I know, and I will spend the rest of my life making up for that. Pagsusumamo ni Franco, let me protect you, Cass. Not just from the stalker, but from the world. Give me one more chance to the husband you deserve. Sa gitna ng panganib na dala ng stalker, nahanap ni Cassandra isang bagay na matagal na nang hinahanap. Ang katiyakan na siyang prioridad ni Franco. Dahan-dahan niyang sinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Franco. Sa sandaling yun ang padar na tinayo niya sa Paris ay nagsimula ng gumuho. Naging tulay ang stalker para muling paglapitin ng dalawang pusong matagal nang nag-iwasan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng gabi, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang stalker ay nandun pa rin sa labas. Naghihintay ng pagkakataon habang sa loob ng suite, isang bagong pag-asang unti-unting sumisibol. Ang tensyon sa loob ng hotel suite ay tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Habang ang French police at ang private security ni Franco ay abala sa pag-trace ng huling email na ipinadala ng stalker, hindi mapakali si Cassandra. Bawat kaluskos ng pinto'y nagpapatalon sa kanyang puso. Cass, look at me. Malambing na sabi ni Franco habang hinahawakan ng magkabilang balikat ng asawa.
Hindi kanya mahahawakan. I promise you that. Biglang tumunog ang walkie-talkie ng head security. Monsieur De Vega, we have him. He tried to bypass the service elevator. He's in custody now. Nakahinga ng maluwag si Cassandra. Napaupo siya sa sofa habang kanyang mga tuhod ay nangihina sa halo-halong relief at pagod. Ang stalker, isang baliw na tagahanga na matagal nang sumusunod sa kanya mula pa sa Manila, ay sa wakas ay tapos ng pananakot. Tapos na ang takot, Cassandra. Ngayon, gusto kong ibalik ang ngiti sa mga labi mo. Sabi ni Franco, inabutan siya ni Cassandra ng isang box na may tatak ng isang sikat na designer sa Paris. May charity gala tayo ngayong gabi. I want the world to see the real Cassandra. Hindi ang takot ng modelo, kundi ang reyna ng buhay ko. Nag-aalangan si Cassandra, ngunit nang makita niyang pagsusumamo sa mga mata ni Franco, tumango siya. Sinuot niyang isang midnight blue velvet gown na kumikinang na parang mga bituin. Habang inaayusan siya, pumasok si Franco sa kwarto, suot ang kanyang tuxedo. Humintong binata sa likuran niya at dahan-dahang isinuot sa kanyang isang kwintas na may pendant na sapiro. You are breathtaking, bulong ni Franco sa kanyang tenga. And this time, I'm not just standing beside you for the cameras. I'm standing here because I'm proud to be your husband. Pagdating nila sa gala, ang lahat ng matay napako sa kanila. Pero ibang pakiramdam ni Cassandra ngayon. Walang bigat ng scripted na kasal. Ramdam niyang higpit ng hawak ni Franco sa kanyang kamay. Isang hawak na nagbibigay ng seguridad at init. Nang tumugtog ang isang mabagal na kanta, inanyayahan ni Franco si Cassandra sa gitna ng dance floor. Ito ang kanilang unang tunay na pagsasayaw. Walang mga ina na nagmamasid, walang Tiffany na naghihintay sa gilid at walang galit sa kanilang mga mata. I'm sorry for everything, Cass. Bulong ni Franco habang dahan-dahang umiikot sila sa tugtog. For the years we wasted fighting, for the pain I caused, everything. Franco, tiningala siya ni Cassandra. Ang hirap mong patawarin. Pero mas mahirap palang mabuhay nang wala ka. Sinandal ni Cassandra ang kanyang ulo sa dibdib ni Franco. Naririnig niyang mabilis sa tibok ng puso nito. Isang pintig na nagsasabing totoong nararamdaman nito. Sa gitna ng manyang ballroom sa Paris, tila sila lang dalawang tao sa mundo. Ang mga ilaw, ang musika at ang bango ng gabi ay naging saksi sa muling pagsilang ng kanilang pag-ibig. Nang matapos ang siyaw, dinala ni Franco si Cassandra sa balkonahe na may tanawin ng Eiffel Tower na kumukutitap. Humintong mundo ng dahan-dahang nilapit ni Franco ang kanyang muka. Sa pagkakataong ito, umiwas si Cassandra. Ang kanilang halik ay hindi katulad ng sa simbahan. Ito ay puno ng pagsisisi, pag-asa at pangako. Ito ang halik na nagbubura sa pait na nakaraan at nagpapatunay ng kanilang mortal enemy na simula'y mauuwi sa isang walang hanggang pag-iibigan. I love you, Cassandra. No conditions. No contracts. Just me and you, sabi ni Franco habang nakadikit ang kanilang mga noo. I love you too, Franco. My favorite mistake, sagot ni Cassandra ng may ngiti. Ang liwanag ng Paris ay tila nagbago sa paningin ni Cassandra. Kung noon ay simbolo to ng kanyang pagtakas at kalungkutan, ngayon ay naging saksi ito sa muling pagsilang ng kanyang puso. Matapos ang gabi ng gala at ang paghuli sa stalker, nagpasya si Franco na bago sila bumalik sa realidad ng Pilipinas, kailangan na muna nilang buuin ng pundasyon ng kanilang winasak. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin nararamdaman na tayo ay tunay na mag-asawa, bulong ni Franco habang nakahiga sila sa malambot na kama ng kanilang suite. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa likod ng Eiffel Tower. Sa loob ng isang linggo, tinalikuran ni Franco at Cassandra ang mundo. Pinatay nila ang kanilang mga telepono. Walang business meetings para kay Franco at walang photoshoots para kay Cassandra. Naglakbay sila patungo sa French Riviera, sa isang maliit at tagong villa sa St. Tropez na nakaharap sa asul na dagat ng Mediterranean. Dito, naranasan nilang true honeymoon na ninakaw sa kanila ng puot. Walang mga kamera, walang mga magulang na nagmamasid at higit sa lahat, walang anino ni Tiffany. Alam mo, Cash, panimula ni Franco habang naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay sa ilalim ng dapit hapon. Noong bata tayo, palagi kitang inaaway dahil natatakot ako na kapag naging mabait ako sa'yo, malalaman mo kung gaano kita kagusto. I built the wall of hate to hide my love. Ngumiti si Cassandra, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata.
And I played along. Akala ko kapag mas matalas ang dila ko, hindi mo mapapansin na ikaw lang ang lalaking tinitingnan ko. We were both fools, Franco. Huminto sila sa paglalakad at hinarap si Franco si Cassandra. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng asawa. Hindi na tayo magiging tanga. Hindi ko nahayaan na may pumasok sa pagitan nating dalawa. Ikaw ang priority ko, Cass. Higit pa sa De Vega Group. Higit pa sa kahit na anong yaman. Ang kanilang gabi sa villa ay puno ng lambing at pag-amin. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, minibigay nilang kanilang mga sarili sa isa't isa ng walang pag-aalinlangan. Hindi tulad ng dati na puno ng tensyon. Ito ay pagsasanib ng dalawang kaluluwang sa wakas ay nahanap na ang kanilang tahanan. Sa bawat haplos at halik, binura nilang mga sugat ng nakaraan. Ngunit alam nilang hindi sila pwedeng manatili sa paraiso habang buhay. May mga multo pa silang dapat harapin sa Pilipinas. Bago sila sumakay sa private plane, pabalik ng Maynila, nag-usap sila ng seryoso. Handa ka na ba? Tanong ni Franco habang inaayos ang buhok ni Cassandra sa loob ng eroplano. Hanggat hawak mong kamay ko, Franco, handa akong harapin kahit na sino. Matapang na sagot ni Cassandra. Hindi na akong Cassandrang iiyak lang sa kwarto. I am your wife and I will protect our marriage. Pagdating sa Maynila, hindi sila dumiretso sa kanilang penthouse. Nagpatawag si Franco ng isang biglaang dinner sa mansyon ng mga De Vega kung saan nandun ang kanilang mga ina. Si Doña Isabel at Doña Victoria, ngunit may isang hindi inasahang panauhin, si Tiffany. Sinalubong sila ng katahimikan pagpasok sa dining hall. Nakaupo si Tiffany sa tabi ni Doña Isabel, tila nagpapaawa at nagpapakita ng mga ebidensya laban kay Cassandra. Franco, salamat at bumalik ka na. Tumayo si Tiffany takmang yayakapin si Franco, ngunit mabilis ang marang si Cassandra. Stay away from my husband, Tiffany, malamig na sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay may otoridad na nagpatahimik sa buong silid. How dare you, sigaw ni Doña Victoria, ang ina ni Cassandra. Cassandra, umalis ka sa Paris nang walang paalam at ngayon babalik ka rito na parang walang nangyari. At ikaw, Franco, anong ibig sabihin nito? Tumingin si Franco sa kanyang ina't biyenan. Pagkatapos ay kay Tiffany na ngayon na nagsisimula ng manginig ang labi. Mom, Tita Victoria, nandito kami para itamang lahat. Ang kasagduang binuo nyo, it work. Pero hindi dahil pinilit nyo kami. It work because we choose each other. Hinarap ni Franco si Tiffany. At ikaw, Tiffany, tapos ng laro mo, I have the records of the money you've been siphoning from the company accounts while I was away. I also know about the photos you faked to destroy Cassandra. You have 10 minutes to leave this house or the police will be the ones to escort you out. Namutla si Tiffany. Tumingin siya kay Doña Isabel para humingi ng saklolo. Ngunit maging ang matanda'y umiwas ang tingin nang makita ang mga dokumentong nilapag ni Franco sa lamesa. I love you, Franco, huling hirit ni Tiffany. No, Tiffany, you love the lifestyle. You never love me. Dahil kung mahal mo ko, respetuhin mong asawa ko, matigas sa sagot ni Franco. Pahagulhol na tumakbo si Tiffany palabas ng mansyon. Sa sandaling yon ang huling hadlang sa kanilang pagsasama ay tuluyan na naglaho, naiwan ng mag-asawa kasamang kanilang mga ina. We're sorry if we caused trouble, simula ni Cassandra. Pero simula ngayon, kami na magdedesisyon para sa buhay namin. Hindi kami maghihiwalay dahil lang sa gusto ninyo at hindi rin kami magsasama dahil lang sa obligasyon. We are staying together because we love each other. Nagkatinginan ng dalawang Donya. Sa unang pagkakataon, nakita nilang maturity sa mga mata ni Franco at Cassandra. Hindi na sila mga batang nag-aaway. Sila isang matatag na mag-asawa na handang harapin ang mundo. Well, muntong hininga ni Doña Isabel. I guess my best friend and I really did pick the right partners for our children. Nakangiting niyakap ni Franco si Cassandra sa harap ng lahat. Ang laban sa Maynila ay tapos na. Ang kanilang kwentong nagsimula sa mortal enemies ay nauwi sa isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang kontrata. 3 taon nang lumipas mula nang bumalik sina Franco at Cassandra mula sa Paris. Ang penthouse na dati tila isang malamig na museum ay isa na ngayong tunay na tahanan. Puno ng mga sariwang bulaklak, mga litrato ng kanilang mga paglalakbay at ang pinakamahalaga, ang init ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy. Hindi na silang mortal enemies na kinatatakutan ng business world. Ngayon sila ng power couple ng bansa. Ngunit sa kabila ng kinang ng kanilang mga karera,
Ang pinakamatamis sa tagumpay ay para sa kanilang mga sandaling sila lang dalawa. Isang maulan na Sabado ng umaga, nagising si Cassandra sa amoy ng bagong timplang kape at pancakes. Naramdaman niyang marahang paghalik ni Franco sa kanyang balikat habang unti-unti siya nagmumulat ng mata. "Good morning, my queen." Bulong ni Franco, ang kanyang boses ay mas malalim at mas malamig kaysa noon. "I made breakfast. Ayaw katang gisingin pero mukhang masarap ang tulog mo." Ngumiti si Cassandra at humarap sa asawa. Sinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. "You're spoiling me again, Mr. De Vega. Baka makalimutan ko nang mag-model kung ganito ka palagi." "Then don't," biro ni Franco habang hinahaplos sa mahabang buhok ni Cassandra. "I can afford to hire the world's most beautiful model just to stay in my bed all day." Nagtawanan silang dalawa. Ang bawat hawak at tingin na puno ang kuryente, hindi nawawala, kundi lalo pang tumitindi sa paglipas ng panahon. Wala na mga pader, wala ng mga lihim. Ang tanging natitira ay ang 2 taong natutong magpatawad at magmahal ng buo. Nitong mga nakaraang linggo, napansin ni Franco na madaling mapagod si Cassandra. Madalas din itong mahilo at naghahanap ng mga pagkain dati hindi naman ito gusto. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang anniversary dinner, nakita ni Franco si Cassandra nakatitig sa salamin. Hawak isang maliit na puting stick. Dahan-dahang lumapit si Franco, ang kanyang puso'y nagsisimulang tumibok ng mabilis. "Cass, is that?" Humarap si Cassandra sa kanya, ang kanyang mga matay nangingilid ng luha, hindi ng sakit kundi ng wagas na kagalakan. "Franco, we're having a baby!" Nanigas si Franco sa kanyang kinatatayuan. Ang corporate titan na kanyang magpasunod ng libo-libong empleyado ay tila nawalan ng lakas ng loob. Dahan-dahan niyang kinuha ang test kit. 2 red lines. "Oh God, Cassandra!" Lumuhod si Franco sa harap ng asawa at dahan-dahang nilapit ang kanyang mukha sa tiyan nito. "Thank you. Thank you for giving me this. Hindi ko akalain na magiging ganito tayo kasaya. It's our little miracle, Franco." Bulong ni Cassandra habang sinusuklay ang buhok ng asawa. "The fruit of our beautiful mistake." Ang pagdadalang tao ni Cassandra ay lalong nagpatibay sa kanilang relasyon. Kung dati maalaga na si Franco, ngayon tila hindi na ito gustong lumayo sa tabi ng asawa. Kinansel niya ang lahat ng international trips at nagpatayo ng nursery room sa loob mismo ng kanyang opisina para lang makasama niyang mag-ina niya sa lahat ng oras. Isang gabi habang nakaupo sila sa garden ng kanilang bagong mansyon, pinapanood ang mga bituin, hinawakan ni Franco ang kamay ni Cassandra. "Alam mo, Cass, nung pinili tayo ng mga nanay natin na magpakasal, akala ko katapusan na ng mundo ko." Panimula ni Franco. "I hated you because I was too blind to see that you were the only one who could truly complete me." "I hated you too, Franco." Pag-amin ni Cassandra. "Dahil natatakot akong aminin na kahit na anong gawin ko, ikaw pa rin ang hinahanap ko. But look at us now. We're about to have a family. I promise you, Cassandra." Seryosong sabi ni Franco habang hinahalikan ng noo ng asawa. "I will be the father I never had. I will protect you and our child with everything I have." Hindi ko nahayaan na may pumatak ng luhang lungkot sa mga mata mo. 9 na buwan nang lumipas, isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang, si Francis Alexander De Vega. Ang bati may mga mata ni Cassandra at ang matikas sa panga ni Franco. Sa loob ng ospital, habang nakapaligid ng kanilang mga pamilya, binuhat ni Franco ang kanyang anak at nilapit kay Cassandra. "He's perfect, Cass. Just like you. He's a De Vega," tawa ni Cassandra. "Sana lang hindi kasing sungit mo ng bata tayo." "Hey, I was charming," biro ni Franco. Nang maiwan ang dalawa sa silid, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mahabang paglalakbay mula sa pagiging mortal enemies, sa masakit na arranged marriage, sa pagtataksil, sa paghabol sa Paris, hanggang sa pagbuo ng pamilya. Lahat ng yun ay sulit. "I love you, Mrs. De Vega," sabi ni Franco. "I love you more, Mr. De Vega, forever," sagot ni Cassandra. At sa ilalim ng tahimik na gabi, alam nilang ang kanilang kwento hindi pa natatapos dito. Ito ay simula pa lang ng isang mas malaking kabanata. Isang kabanata kung saan ang pag-ibig ang laging nananaig at kung saan ang bawat mistake ay nagiging beautiful dahil sa tamang tao. Epilogue. 7 taon nang lumipas, ang mansyon ng mga De Vera hindi na lamang isang simbolo ng yaman at kapangyarihan. Ito isa ng tahanan puno ng ingay, tawa at maliliit na yapak. Sa malawak na garden ng mansyon,
Sa ilalim ng dambuhalang punong akasya kung saan dati nag-aaway sina Franco at Cassandra, nung mga bata pa sila, ay may magaganap na selebrasyon, ikapitong kaarawan ni Francis Alexander Osander at ang kanyang nakababatang kapatid na si Isabella na 3 taong gulang pa lamang ay panayang habol sa mga makukulay na lobo. Nakaupo si Franco sa isang bench. Pinapanood ang kanyang mga anak. Ang dating seryoso at kinatatakutang CEO ay may malapad na ngiti ngayon habang hawak ang isang baso ng juice na may cartoon character. Isang bagay na hindi niya gagawin noon. Naramdaman niyang marahang pagdampi ng kamay sa kanyang balikat. Si Cassandra, suot nitong isang floral summer dress. Walang bakas ng pagod kahit siyang nag-asikaso sa buong party. Mas lalo tong gumanda sa paningin ni Franco. Ang maturity ay nagbigay dito ng isang klase ng kislab na hindi kayang ibigay ng kahit na anong make-up. Thinking about the past again, Mr. De Vega? Tanong ni Cassandra sabay upo sa tabi ng asawa. Iniisip ko lang kung gaano ko katanga noon, Cass. Tawa ni Franco sabay akbay sa asawa. Iniisip ko yung mga araw na pinaiyak kita dito sa garden na to. Kung alam ko lang na ikaw pala magliligtas sa akin mula sa pagiging mag-isa, sana naging mabait na ako sa'yo noon pa lang. Well, kung naging mabait ka kagad, baka hindi naging ganito katamis ang pagkapanalo natin. Sagot ni Cassandra habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Franco. Ang sakit na pinagdaanan natin ang nagturo sa atin kung paano pahalagahan ang bawat sandaling ngayon. Napag-alaman nila si Tiffany na sa ibang bansa na at namumuhay ng tahimik matapos ang iskandalong kinasangkutan nito habang ang kanilang mga inay masayang naglalaro kasama ang mga apo sa loob ng mansyon. Ang lahat ng gulo, selos at puot ay tila mga anino na lamang na pinalis ng liwanag ng kanilang pagmamahalan. Daddy, Mommy, look! Sigaw ni Sander habang pinapakita ang kanyang drawing. Kinuha ni Franco ang papel. Ito ay drawing ng 4 na tao na magkakahawak kamay. Sa itaas may nakasulat na, "The best family in the world." Naramdaman ni Franco ang bahagyang panginig ng kanyang boses. Inakay niya si Cassandra at ang 2 bata para sa isang mahigpit na group hug. Our is a beautiful story, Cass. A beautiful mistake turned into a lifetime of blessings. Nang lumubog ang araw, habang mga bisita nagsisimula ng umalis, naiwan ng mag-asawa sa ilalim ng mga bituin. I have a surprise for you. Bulong ni Franco, nilabas ng isang maliit na box. Pagbukas ni Cassandra, nakita niya isang bagong singsing, isang eternity band na may nakaukit na Against All Odds. I want to renew my vows to you, Cassandra. Hindi dahil sa utos ng mga magulang natin, kundi dahil sa utos ng puso ko. Every single day I will choose you. Over and over again. Hinalikan ni Cassandra si Franco na may malalim at katapatan. And I will always be your mortal enemy. In bed, sa asaran at sa pag-ibig. I love you, Franco. Ang hangin sa Maynila ay tila sumasabay sa kanilang ligaya. Ang kwento ni na Franco at Cassandra ay patunay na kahit gaano pa kagulong simula, kahit na gaano pa karami ang pagkakamali, basta't may pagpapakumbaba tunay na pag-ibig, lagi may puwang para sa isang happy ever after. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Franco at Cassandra. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.